May naispatan ako sa comment section. Galing to kay Quiz Clifford Montaño. Ano daw meaning ng tanking? Nakaisip tuloy ako ng content. Oo nga naman. Hindi naman lahat ng nadidinig natin sa mga commentators o sa basketball games ay naiintindihan natin. Yes, madami sa atin ang alam na ang mga to. Pero aminin natin, madami pa ding basketball fans ang napapakunot ng noo pag nadidinig ang ilan sa mga to. Kaya ngayon, subukan nating isa-isahin ang mga unfamiliar NBA or basketball terminologies. Tara, pagkwentuhan natin. Simulan natin sa basic. Ang boards, hindi yan yung literal na backboard na pinagkakabitan ng ring. Other term yan ng rebounds. Dime, other term din yan for assist. From downtown, mas intense na term pero ang meaning lang ay 3-point shot o malayong tres. Lalo na pag tinawag pa nila yung way downtown. Tawag kasi nila yung word na downtown sa mga malalayong area sa city. Kaya ginamit sa basketball, parang galing sa malayong parte ng court. Seconds long three-pointer. That's good! Tyrese Halliburton from way downtown. Posterized. Tawag nila yan pag nadakdakan ka ng solid. Galing sa word na poster. Parang sa ganda at solid ng dunk, ang sarap ipa-poster. At sinama kanya sa picture, pero hindi sa magandang paraan. Ice in his veins. Yan naman yung tawag sa mga big shots sa crucial moment. Pero yung tumira ay kalmado lang. Una ko nakita yan kay D'Angelo Russell. Pero ngayon, kahit hindi crucial moment, basta nakatres, ginagawa na yung ice in my veins celebration. Ice in the veins! D'Angelo Russell! Heat check. Yan naman yung term kapag sunod-sunod na ipapasok ng player yung tira niya. Tapos bigla siyang titira ulit kahit risky pa o bad shot. Parang tinitignan kung talagang mainit yung kamay niya. Heat check. Pero sa amin, palusot lang yon para makapambuhaya. Bank shot. Other term para sa pabanda. Kaya nadidinig mo din sa mga commentator yung bank sit-in kapag pumasok sa ring via backboard. Gets up. Reeves a three-pointer. Banks it in! Austin Reeves from downtown! Pick his pocket. Ibang tawag yan sa steal o naagawan ka ng bola. Sa barangay, tawag yan naagawan ng lollipop. Welcome to the NBA. Term naman yan para sa mga rookie na nadakdakan, nasupalpal o basta nagawa ng highlights. Pero parang ang ibig sabihin yan sa atin ay yung nabinyagan ka. Coast to coast. Tawag yan sa pagtakbo ng player papuntang kabilang dulo ng court. Either galing sa rebound, inbound o steal. Basta pagkuha ng bola, diniretso na papunta sa kabilang court. Walang pasa, dribble lang. Tapos, siya na din yung titira. Pambuhayang style lang. Scoop layup. Tawag sa layup na pa-curve o literal na pa-scoop o nagbumula sa ilalim. Kadalasan ginagawa yan para makaiwas sa defender o sa block. Crunch time at garbage time. Ang crunch time at garbage time ay pareho mga last minutes ng laro. Ang pinagkaiba, yung crunch time, dikit yung laban o intense. Yung garbage time, tambak na o malaki na yung lamang. Parang nonsense na yung laban at kahit bench player na lang ang maglaro. Shake and bake. Parang hybrid style ng crossover. Pero ang crossover kasi ay simpleng dribble move at palit ng direksyon para malito ang defender. Ang shake and bake ay mas flashy at combo move. Pwedeng kasama ang crossover, step back at kahit yung shot. Parang buong sequence na nagpapakita ng skill at style. Hindi lang isang simpleng dribble. SWAT. Malakas at dramatic lang na term para sa block o supalpal o butata kung ano man ang tawag nyo dyan. Charge, other term for offensive foul. Pull-up jumper, isang uri ng shot na galing sa dribble. Madalas biglaan para iwas sa defender din. Backcourt at frontcourt. Ang backcourt ay madalas na term sa point guards at shooting guard. Frontcourt naman ang tawag sa mga bigs. Either small forward, power forward, or center. ISO o ang pinaiksing isolation. Yan ang play kung saan ang isang player lang ang hahawak ng bola. Hindi siya mamamasa at bibigyan siya ng space ng mga kampi niya para mag one-on-one sila ng defender niya. Way off. Nadidinig mo yan sa commentator pag yung tira ay walang kapag-apag-asang pumasok o kapos o hindi man lang sumayad sa ring. At syempre, yung tanong ni Kuya sa comment, yung tanking. Yun ang tawag sa sadyang pagpapatalo para bumaba ang win-loss record. Bumagsak ang standings para sa chance ng higher or better pick para sa susunod na taon. Madalas gawin ng mga rebuilding na team.
Kasama minsan yung pag-trade ng mga veteran player o kahit magagaling na players kapalit ng draft picks. Kung may iba ka pang term sa basketball na hindi mo alam saan lupalop nang galing, comment mo lang sa baba. Pa-like and share na din ako ng video at baka lang naman, paki-subscribe na din ang ating YouTube channel para sa mga susunod pang gantong klaseng NBA kwentuhan.